maaari na kayong magsipin. Kamusta naman kayo mga bata? Okay lang po. Magaling! Handa na ba kayo sa ating panibagong aralin? Opo, teacher. Ayos! Bago tayo magsisimula, may lumiban ba sa klase ngayong araw? Wala po, teacher. Magaling! Ako ay nagagalak sapagkat walang lumiban sa klase ngayong araw. Ating pag-aaralan ngayon ay ang pakibasa mga bata Ang kinalalagyan ng ating bansa. at pakibasa rin ang mga layunin. Pagkatapos ng aralin, inaasahang magagawa ng mga mag-aaral na tukuyin ang absolute na reaksyon ng Pilipinas gamit ang mapa. Maipaliwanag at mahanap ang mga mahalagang curricula ng primary region, international dateline, equator, hilaga at timog polo, tropics of Cancer at Capricorn, Arctic at Antarctic circles. Lahat ang relatibong lokasyon ng Pilipinas sa mga kalapit na bansa at iyong pulo. Ilarawan ang pangunahing klima at panahon ng Pilipinas. Maraming salamat. At ngayon, meron akong ipapakitang larawan sa inyo. Alam niyo ba kung ano ito mga bata? Mapa po, teacher. Tama, ito ay ang mapa ng mundo. Mayroon din ba kayong nakitang mga linya sa mapa? Opo, teacher. Magaling. Atin din itong tatalakayin kung ano-ano ang mga linyang ito. Ngunit saan nga ba particular na makikita ang Pilipinas? Atin din yan tatalakayin ngayong araw. Mayroong dalawang paraan sa pagtukoy ng lokasyon. Una ay ang tiyak na lokasyon. Matutukoy ang tiyak na lokasyon ng isang lugar sa pamamagitan ng latitude at longitude. Mayroong mga imahinasyong guhit. Una ay ang meridian o lines of longitude. Mga patayong imahinasyong guhit ng globo o mapa. Ang mga nakikita nating mga linyang nakatayo sa mapa, ito yung tawag na lines of longitude. At meron din siyang dalawang espesyal na meridian. Una ay ang prime meridian, ang naghahati sa globo sa dalawang bahagi, ang silangang hating globo at ang kanlurang hating globo. Ang prime meridian mga bata, ito yung nasa gitnang linyang patayo na makikita natin sa mapa. Ang hilagang polo at ang timog polo naman matatagpuan sa magkabilang bahagi ng hilaga at timog ng mapa. At ang pangalawang espesyal na meridian ay ang International Dateline o IDL, ay ang imahinasyong guhit na naghahati sa mundo sa magkaibang araw. Ang International Dateline o IDL mga bata, ito yung matatagpuan natin sa mapa katapat lamang ng prime meridian. At ang pangalawang paraan ng pagtukoy ng lokasyon, ito yung parallel o lines of latitude, mga pahigang imahinasyong guhit sa globo. Ang mga nakikita natin sa mapa na nakahigang linya, ito yung, ang tawag dito ay ang parallel o lines of latitude. Ang latitude ay mayroon ding limang espesyal na parallel. Una ay ang Ecuador, ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng globo o mapa. Ito yun mga bata, ang globo. Ang Ecuador o equator sa English, ito yung nasa gitnang bahagi ng hilagang hating globo at timog hating globo. At ang pangalawa naman ay ang Tropic ng Cancer o sa English ay Tropiko ng Cancer. Ang pinakamahalagang bahagi ng daigdig na tuwirang nasisinaga ng araw. Ang Tropic of Cancer, ito yung nasa hangganan ng hilagang o rehiyon ng may mainit na klima. Ang pangatlo naman ay ang Tropiko ng Capricornio, ang pinakatimog ng bahagi ng mundo na tuwirang nasisinaga ng araw. Katulad din sa Tropic ng Cancer, ang Tropiko ng Capricorn ay mayroon din mainit na klima. At ang pang-apat naman ay ang kabilugang Artiko, ang pinakadulong bahagi ng daigdig sa hilaga. O sa Ingles, ay tinatawag na Arctic Circles. Ang Arctic Circles, dito yung lugar na pahilis na nasisinaga ng araw. At ang panglima naman ay ang kabilugang Artiko, ang pinakadulong bahagi ng daigdig sa timog. Katulad rin sa Arctic Circles, ang Antarctic Circles ay nasisinagan din
din ng pahilis ng sinag ng araw. At ngayon, dumako naman tayo sa relatibong lokasyon. Ang relatibong lokasyon ay natutukoy batay sa mga anyong lupa at anyong tubig na nakapaligid sa isang lugar. Ang anyong tubig na nasa silagang ng Pilipinas ay Karagatang Pasipiko. Dito mga bata. Dito matatagpuan natin ang Pilipinas na katapat sa Karagatang Pasipiko. Ito. Ang Pilipinas ay tinagurian bilang pintuan ng Asya dahil sa kinanalagyan nito sa Pasipiko at bilang bahagi rin ng lupalop ng kontinente ng Asya. Ang mga bansa nakalapit sa Pilipinas sa timog silangang Asya ay ang ukibasa mga bata, Indonesia, Thailand, Singapore, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Cambodia, Laos, Brunei, Timor-Leste, o East Timor. Maraming salamat mga bata. Upang malaman natin ang kinalalagyan o lokasyon ng ating bansa, kailangan muna nating malaman ang pangunahing direksyon at ang pangalawang direksyon. Mayroong 4 na pangunahing direksyon. Ito ay ang Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran. Sa pagitan naman ng pangunahing direksyon ay tinatawag itong pangalawang direksyon. Ito ang Hilaga at Silangan. Tinawag ng Hilagang Silangan. Sa pangalawa naman ay ang Hilaga at Kanluran, Hilagang Kanluran. At dito naman sa Timog, Kanluran, tinatawag na Timog, Kanluran. Ang Silangan at Timog at ang Silangan naman ay tinatawag na Timog, Silangan. Ano nga ulit ang 4 na pangunahing direksyon mga bata? Hilaga, Timog, Silangan, Kanluran. Ano naman ang pangalawang direksyon? Hilagang Kanluran, Hilagang Silangan, Timog Kanluran, Timog Silangan. Magaling. At ngayon, dumako naman tayo sa klima at panahon. Klima ay ang pangkalahatang kalagayan ng panahon ng isang lugar na may kinalaman sa atmosfera o hangin na nakapaligid dito. Temperatura o ang sukat ng init o lamig ng paligid at ibang nakaapekto sa pamumuhay ng mga nilalang dito. Upang malaman natin ang klima ng isang lugar o bansang, mahalagang matukoy ang lokasyon, topografiya o paglalarawan ng katangian ng isang lugar at ang hangin at tubigan na mayroon dito. At ang pangalawa naman ay ang panahon. Tumutukoy sa kalagayan ng kapaligiran. Halimbawa nito ay ang taglamig at ang tag-init. Nagkakaiba ang klima sa iba't ibang lugar dahil sa pag-ikot ng daigdig sa araw at pag-inog nito sa sariling akses. Bunga nito, ang mundo ay direktang nasisinaga ng araw at may bahagya lamang nasisinaga ng araw at mayroong ding hindi. Malaki rin ang kaugnayan ng mga linyang latitude sa uri ng klima ng mga paligid sa daigdig. Ang bahagi ng tropiko ng Cancer at ang tropiko ng Capricornio ay tinatawag na mababang latitude o rehiyong tropikal. Nakararanas ang mga naninirahan nito sa bahagyang higit ng init at sikat ng araw. Ang klimang tropikal ay maaari ding halumigmig, basa at tuyo. Tinatawag namang gitnang latitude o rehiyong temperate ang bahaging nasa pagitan ng kabilugang Artiko at tropiko ng Cancer at ang nasa pagitan ng kabilugang Antartiko at ang tropiko ng Capricornio. Naranasan sa bahaging ito ang panahon ng tagsibol, tag-init, taglagas at taglamig dahil sa pahilis ng sikat ng araw dito. Hindi naman tinatamaan ng direktang sikat ng araw ang mga nasa hilagang latitude hanggang polong hilaga at timog latitude hanggang polong timog. Ang bahaging ito ay tinatawag na polar sapagkat napapaligiran ito ng makakapal na yelo na hindi natutunaw dahil sa kaunting sikat lamang ang araw na nakarating dito. Bunga nito, mararamdaman ang sobrang lamig sa buong taon. Ang klima ng isang bansa ay nakababatay sa kinalalagyan nito sa mundo. Ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador at nasa mababang latitude, kaya tropikal ang klima na naranasan dito. Direktang nakatatanggap ng sikat ng araw ang bansa, kaya't mainit at malinsangan ang
klima rito. Gayunpaman, nakakaranas din ng malamig na klima ang bansa dahil sa hangin nagmumula sa dagat kanlurang Pilipinas at karagatang Pasipiko. Di ba mga bata, dito sa Pilipinas nakaranas tayo ng maalinsangan at sikat ng araw? Tama ba? Sapagkat nasa malapit tayo sa Ecuador, kaya nakararanas tayo ng maalinsangan at mainit na panahon. Maliwanag ba? Opo, teacher. At ngayon, kung nakikinig ba talaga kayo sa ating leksyon, ay hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito ay ang unang pangkat at ang pangalawang pangkat. Meron ako ibibigay sa inyong blankong mapa. Dito ninyo ilalagay kung saan matatagpuan ang 5 espesyal ng linyang latitude. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher. Ipasa. At ngayon, bibigyan ko kayo ng pagsasanay. Kumuha kayo ng kapirasong papel at pakisulat mo. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher. Pakipasa ng mga salamat. At ngayon, kunin ninyo ang inyong assignment notebook sa AP at sulat ang mga. Tapos na ba? Opo, teacher. At yun lamang mga bata, magsitayo tayo para sa